So hey, good morning. Mag-ano tayo ngayon? Mag-road test tayo ng ating scooter ngayon. Kasi nakaraan, ang problema is 20 kilometers pa lang, malolobat na yung scooter. Pero yung naka-advertise sa scooter is dapat umaabot siya ng at least 60 miles. So magdi-distance, testing natin yung distance niya, kung gaano kahalayo yung makaya niya. And sana hindi ako makamagali na na ganun nga yung situation. So check natin na tama yung distance para ma-report natin sa supplier para at mapalitan natin ang battery. So yun. So yun guys, magbabiyahe tayo, no? So ngayon mayroon tayong mga kailangan na maging aware tayo, no? Dapat aware tayo sa battery level ng scooter, sa speed natin, kasi dapat yung gagamitin natin ng speed maximum is sa number 3 lang. Nangyari, hindi tayo pwedeng gumamit ng more than 3. So dapat yung speed natin is around nasa 36 lang, hindi tayo susobra doon. Kasi yung sabi ng supplier, kung tataas daw yung speed natin, of course yung consumption ng battery bibilis din. So kaya naka-required tayo na hindi tayo dapat pwedeng mag high speed tsaka high power para hindi malobad kaagad, para ma-max out yung battery. So titingnan natin kung totoo nga na 60 kilometers or 60 miles pala ang kayang abutin ng scooter. Kaya hope na sana umaabot, para hindi na tayo magpapalit pa ng battery, mag-aas pa sa supplier na bagong battery. Yun. Mahirap lang dito talaga sa akin is yung yung mga likuan. Yeah. Yun. Kailangan pang buhatin. Yeah. Ang hirap, look. Nahirapan ako dun. Pero meron na tayong distance na susundan na meron na tayong check na location natin. Ay, nagwa-warning. Yung yata yung phone. Overspeeding ba? Hindi ako sure. Pero palitan ng settings. Yun, na tayo, na-adjust natin yung settings. Sana hindi na siya tutunog. Ang niya sakit ka sa ulo . So kakalabasan nito is yung speed lang dapat natin is 34 maximum. Medyo matagal-tagal to na biyahe, kasi ang hahabulin natin 60 miles . Hindi ko alam kung kaya 60 miles nga talaga or hindi. Pala tayo guys, nakaka 1 mile pala tayo. So yun guys, may parating na akyatan na. So masusubukan natin yung scooter ngayon kung kaya niyang umakyat sa medyo mataas-taas to. Mga nasa 15 degrees yata. At saka nasa almost 300 meters yung taas niya. Hindi siya ganun kataas na akyatan, pero mataas-taas na din. Hindi ko kung 15 degrees o 20 degrees. Mataas-taas din . Check natin kung kaya ng scooter . Nahihirapan siya guys. Sinabayan na lang natin ang pedal, kasi masyadong mataas talaga yung yung akyatan. Ayan niya naman. Hindi niya kaya. Kailangan natin sabayan ng pedal, kasi kung hindi baka masira yung motor. Mas maganda na yung safe. Yun, nakaakyat din. Pagod ako dun .
isa pala sana sa target natin ngayong araw is makapunta tayo ng 11-7 na tindahan. Kaso problema natin sirado pa sila at the moment, yun. So masyado atang maaga yung punta natin, balik na lang tayo dito next time ng medyo later on. Pero what to do, wala tayong choice At least na lang, kapag tayo ng distansya, hanap natin ng ibang pupunta natin next na location natin. Taat muna tayo ng guys, ng chicken parata at ako'y nagugutom. Ito yung ay, nalaglag pa nga. Para meron tayong kainin dun sa ibang spot na pupuntahan natin. Sana hindi ganun katagal. So napachika pa tayo dun, Kasi bumili ako ng parata. Ay, kakainin tayo dun sa dagat mamaya pagdating sa dagat. Ang dami nila tanong, sabi nila ang ganda daw ng China Kaya siguro maganda nga talaga din. Yan. Basta dadaanan natin yung haunted mansion dito sa UAE. Meron sila dito ang tinatawag na haunted mansion, Hindi ko lang alam kung haunted ba talaga to, pero ito siya sa mga sinasabi nilang haunted mansion. Yan haunted palace pala. Hindi pala haunted mansion, haunted palace. Yan, tingnan natin. Tayo saglit, Dito siya. So hindi na tayo papasok kasi wala tayong pang entrance. hanggang sa labas na tayo, guys. We're so broke, guys. Broke. Dito na tayo sa labas mag-picture. Hanap tayo ng magandang angle. Tapos pagkita ko sa inyo kung ano yung nakuha natin picture. Yung picture ko. Ay nako, nagawa ko sa buhay ko. Sayang wala kasi tayong pang entrance Ganda sana pamasok dun sa loob. Vlog tayo dun kung ano yung nakikita natin dun sa loob. May makita mo tayo. Maganda sana gabi kaso hanggang alas 9 lang alas 10 ba, alas 9. Dapat kung ay mali pala ako, dapat pala malayo yung scooter para maganda yung angle. Hindi ko alam ano tawag dun sa effect na yun, yung magpipicture ka tapos yung i-zoom out mo ng medyo malaki 5 times or 10 times, tapos yung background parang magiging malaki. Yun yung target kong mangyari sa scooter, para pang ganda yung background, diba? Kunwari lang for the char. Yan, ganito siguro. Tingnan natin kung maganda. Parang gusto ko siyang subukan ng iba pang angle, yung mas malapit kasi parang yung natin dito picture natin hindi siya ganoon kaganda. So guys, hindi ko alam na hihingalin pala ako magpicture ng sarili ko. Mahirap din pala maging solo photographer. Photographer ka na sarili mo. Yung tatakbo-takbo ka para mahabol mo yung timer. Pagod din. Suwada. Sana worth it. Hindi natin namaya kung worth it ba talaga. Init. Malayo-layo pa yung natin. Tatahakin nating daan. Ilang kilometers na ba? Nasa 45 kilometers pa. So tara, biyahe tayo at makausad. Pero somehow pagod na ako. Ano to? Thank you Lord. Kagandahan lang ngayon guys, kasi Saturday wala masyadong sasakyan wala tayo masyadong nadadaanan. Walang sa daan, wala problema, chill lang. Parang lang, peaceful lang daan. Kasi kakaunti pa lang yung tao ngayon sa daan, mga ganitong oras. Pero mamaya mga around 10 AM, kung dito pa tayo mga 10 AM, masyado na itong traffic dito. Hindi naman congested, pero ang daming nakasunod ng mga sasakyan so medyo mahirap na. Kaya good thing na maaga tayo lumabas
medyo productive tayo ngayon. Nakapag-video-video tayo, nakapag-libot-libot, adventure, di ba? It's a good thing. So next target natin is ano ba? Ano naman next target natin na maganda mapuntahan man? Hanggang doon lang tayo sa mall na malaki, malapit dito. Tapos babalik ka tayo sa tingdaan. Tapos pupunta na tayo ng dagat na area, Corniche. And then sa isa pang dagat pa ulit. And then uwi na tayo, ano. Okay na siguro yun. Tatingin ko that's around 30 to 40 kilometers. I think so, 30 kilometers siguro. Yeah. Sana. Let's see. So ito yung isang mall na malaki na sinasabi ko. So hindi na tayo lalagpas dito, ano, hanggang dito lang tayo. And then magko-cross tayo. Tapos babalik tayo sa ating pinagdaanan. So guys, nasira ko yung ating head mount, neck mount natin ito. Kailangan ko na naman bumili na naman ng ganito. Nako, gastos na naman to. Dagdag na naman to sa bayarin. Natanggal yung parang isang ngipin niya. Buti na lang nilagyan ko siya ng parang tali na lock. So pwede pa tayo mag-risk, ano, na maglagay dito. Hindi mahuhulog yung camera natin agad. And sana may ma-order tayo yung medyo matibay-tibay na. Maganda din naman yung brand na nabili ko. I think Ulanzi. Yung ano, sulit din to. Nakailang years din to sa akin. Parang 2 years din siguro. Or 1 year. Somehow. Matagal-tagal din ko siyang gamit. Yun nga lang, plastic lang talaga siya. So hindi siya yung sobrang matagalan talaga. Ngayon, subukan natin yung aluminum alloy na klase na neck mount. Neck mount pa tawag ko. Basta neck mount tawag ko dito eh. Hindi ko sure kung tama ako or mali. Basta yun na yun. Titignan natin mamaya pag uwi kung may mahanap tayong mura lang. Tapos hindi na sa plastic, ano. Maganda din kasi sa plastic walang ano eh. Hindi siya mabigat, hindi mahirap dalhin. Lagay mo lang sa bag mo, hindi mo maramdaman na may dala ka. Tsaka sa liig mo. Pag sa liig mo lang, parang wala lang, chill lang. Pero kung bakal siguro baka mabigat-bigat na konti, ano, sa tingin ko. Pero kung aluminum alloy naman, baka ano lang din, magaan lang din. Sana may mahanap tayong ganun. Tsaka at malakas yung ano, malakas pa rin yung magnetic niya kahit na ano lang siya. Aluminum alloy, ano. So yan, babalik na tayo, paakyat na tayo. Yung araw is matirik na din, paangat na. Medyo ramdam ko na yung init. Siguro maya mag-full mask na tayo, cover. Kasi kung hindi ka magka-cover dito, magkaka-sunburn ka talaga. Lalo na expose sa daan yung ano, lang expose araw yung balat mo. Siguradong sunburn talaga yung aabutin mo dito. Hanggat sa kayo na hindi pa siya ganun kainit, sulitin na natin yung view, ano, bago tayo mag-shades, mag-full mask. Tsaka ano, pag naka-full mask na kasi ako, hindi ako ganun magsalita sa video. Pero anyway, yeah, malalaman. Sana makaabot tayo ng ng ating mga destination bago yung ano na talaga yung araw, mag-full blown na yung araw. So ngayon guys, paakyat tayo ngayon. Yung speed niya kahit na pa-incline, ano lang to siya, mga 5 degrees sa incline lang to. So masyadong lang 5 to 10 degrees siguro. So hindi siya ganun kataas talaga, hindi siya ganun karamdam. Yung speed natin at 3rd gear, kakaabot tayo ng 30 kilometers per hour. So maganda-ganda din siya. Ang problema lang ko lang ngayon is 20 kilometers pa lang tayo, pero yung battery natin is nasa 40% na lang, which is not good. Kasi ang target natin ngayong araw is 60 kilometers. So hindi pa tayo nakakakalahati. Ano pa na tayo ba? 30%, 40% ng ating distance na dapat mapuntahan. So ganoon yun yung isa sa mga nagiging issue natin at this moment, yung battery. So magiging kalabasan nito is kukontakin natin yung supplier, kasi willing naman silang i-replace daw sabi ng supplier okay naman daw sa kanila na magpalit. Basta meron na tayong ebidensya na nagbiyahe tayo ng ganito lang yung speed na ginamit ko, ganito yung distance na pinuntahan ko. Kasi yung purpose talaga ng pagbili ko ng scooter na to is yung distance. Hindi ko pinili yung 2,000 watts na motor, kasi mas maano yun sa sa kuryente, mas makain yun sa kuryente. Kaya yung target natin is
1,000 watts lang, kilowatts ba yun? Basta yun. Kasi ang habol natin, mas malayong distance yung mapupuntahan talaga natin, hindi yung mabilis tayo. Mabilis nun ah. Parang suat akong banggain nun ah. Bilis ng takbo niya eh. Buti na lang, mindset ba? Mindset, ingat, ingat, careful, careful. Galit na galit yung driver eh. Layo pa lang, nakikita ko na siya. Bilis niya na papunta sa roundabout eh. May akong i-videoan kasi bawal tayo dito mag-record ng ano, ng tawag ko dyan, ng ano tawag doon? Ang plate numbers. It's risky. It's better na hindi natin i-record yung ano. Pero yun nga lang, bilis niya. Wala siyang ano, hindi mo lang nag-minor. Nasa roundabout na siya eh. So at ang ano, mamadali siguro. Pero mga ganyan talaga na driver niya na iwasan. Pero it's okay. As long as tayo is safety tayo, hindi tayo magmamadali. Ingat lang tayo lagi. It's good, it's good. So ngayon ito, paakyat na naman tayo. Hindi na ito makarecord ako. So dito guys, sa tingin ko is kailangan ko mag-paddle kasi medyo mataas. Ang lakas ng ano eh, ng driver eh. Kailangan natin mag-paddle dito guys. Kaya naman pala ng scooter eh, I think. So paddle tayo konti. At hindi kaya ng scooter ano. Help at chassis natin. Ayun, nakakat din. Ganda ng view dito. Ooh, very nice, very nice. Daan na tayo for picture and water break. Appreciate po na natin yung view. Hindi ko alam kung makikita siya sa camera pero ang ganda. Hindi nga makita. Ayun, merong building doon. Yung bahay natin doon pa banda, malayo pa. Pupunta tayo doon, malapit doon na side. Dito. And then, try natin makapunta doon na side. Picture tayo, ganda ng view eh. So, update pala sa distance natin guys is nakaka 18 kilometers pa lang tayo, ano? 18 kilometers. And then, yung ano, yun o. Dito, hindi niya makita, no? Pero nakaka 18 kilometers pa lang tayo is yung battery natin is nasa 40% na lang, which is not good. Kasi dapat nasa at least ano pa siya, 60% or 70%. Kasi hindi pa tayo nakakalahati sa natin, sa target natin eh, na sinabi ng supplier. And let's see naman, malay mo, di ba? Malay mo mas maganda pa pala yung mas stretch out natin yung battery. Mainit-init na, ramdam ko na yung init. Nakatigil lang tayo ng ilang minuto. So pinagpapawisan na ako ng maraming singot. Alam mo yun, singot. Mainit na. So guys, kahit na hindi ako mabilis na masasak na motor, ano, yung parang high powered na motor, parang naiintindihan ko bakit ang daming nagmo-motorsiklo na hobby. At parang ang saya nila. Dati kasi hindi ko masyadong mag-gets eh. Ngayon na nasubukan ko nga mag-rides ng umaga, makapaglibot-libot, parang naiintindihan ko. Ang sarap sa feeling na lalabas ka, ikaw lang yung mag-isa, chill mo, control mo yung oras mo, wala kang kalaban na ano, na haharapin, wala kang trials na iisipin. Ano lang talaga, pure lang talaga na ikaw lang. Yung problemahin mo lang yung sarili mo. Parang ang magandahan, ang saya lang sa pakiramdam. Kasi ano, para wala, chill talaga, sinasarap. Nakakakalma, tanggal ng stress. Buti na lang din, kaya sulit sa akin yung scooter talaga. Worth it siyang bilhin. Kahit na may problema tayo ngayon sa battery, at least somehow nakakapag-enjoy tayo, ano? Na-enjoy natin yung lugar, scenery, sa umaga, view. Kasi akala ko dati dito sa UAE mahirap mag-enjoy, lalo dito sa Ras Al Khaimah, wala kang makitang magandang view. Hindi mo alam saan ka pupunta, no? Yun yung isa sa mga problema ko dati dito. Wala akong maisip na lugar mo. Magtutour ba ako dito sa lugar na to? Kasi parang boring isipin eh. Kasi limited lang yung distance na kaya ko dati na scooter. Yung una, yung maliit lang yung E10. Eh ngayon medyo mahaba-haba na yung nakakabot ng ano natin, distance natin. Parang
new perspective kumbaga. Bagong experience kumbaga ba. So yun, malapit na tayo sa ating bahay. And then sa next natin na destination is yung Cornish Road, or yung para siyang seaside, man-made na na dagat ba o man-made ba, di ako sure, parang ilog, hindi ko alam ang tawag doon, basta may tawag doon eh. Kaya na mag-search kung ano yun. Sana lang talaga hindi tayo matusok yung gulong natin at mahirap-hirap, wala pa tayong budget para sa bagong gulong or pang repair. Hindi pa ako nakakabili. Gusto kong pumili ng kung familiar kayo dun sa pang ng gulong na tawag nila is flat out yata. Para siyang liquid na ilalagay mo sa loob ng gulong mo, and then pag natutusok siya or na kahit na tornilyo ba o pako, di ba yung tornilyo sa pako, parang simple basta yun, pag natusok siya, pag tatanggalin mo yung tornilyo, ikutin mo yung gulong, may parang liquid na magsisil ng butas, tapos papump mo lang kaunting hangin, malibak to healthy healthy tire. Yun yung natin ngayon, yung next natin na target na bilhin. Kaso at the moment wala pa tayong pambili. Tayo muna tayo sa blessing ng Panginoon. Kaya natin kung saan tayo banda ngayon. Dito tayo sa Cornish na tayo, malapit-lapit na tayo guys. Teka tayong natusok, mayroon ng tornilyo sa daan. So ito na yung iwasan natin at maging aware tayo sa daan na nadaanan natin kasi may tornilyo eh. Loko yun eh. Sino naghulog nun dun? Tanggal na ako ng gloves sa kamay ko. Kailangan ko makahanap ng gloves pala na na yung maganda sa long distance. Ang init ng gloves ko eh, kahit na naman yung hangin, malakas naman yung hangin, pero hindi ko maintindihan ba't ang init sa kamay. Para bang siya, para bang may something na isolated siya masyado sa hangin. So yung maganda na tayo ng gloves pala na maganda yung airflow pwede sa pang long distance na biyahe. Kahit na mainit, hindi siya ganun kainit sa kamay. Kasi ang pangit sa pakiramdam pag yung basang-basa yung kamay mo sa pawis, hindi siya maganda. So yun guys, dito tayo sa sinasabi kong Cornish. Meron siya dito parang man-made na lugar na may passage ng dagat, ng salt water. Ito siya. Para bang ginawa nilang park for recreation stuff, para mag-enjoy din yung mga tao, may pupunta-puntahan sila, which is good. Kasi para pag dito kasi at least may nature ba. Kasi dito 'di ba sa UAE, mostly desert. So wala masyadong kahoy, wala masyadong puno na nakatayo. Makikita mo lang mga desierto, camel, at least merong ganitong lugar ganyan Yan, boy, yung ganda boy. Somehow sulit yung view ganda siya. Sana makakita masyado, ma-appreciate nyo din sa camera. Hindi ko sure ako makita nyo talaga yung buong view niya, pero para sa akin it's good. Gusto ko dito sa UAE, saan nag-enjoy talaga ako dito is yung nila, waste management nila. Ang galing. Imagine nyo yun, kada kantong pupuntahan mo may basurahan ka, itatapunan ka, tapos may mga taong namumulot ng basura. Hindi yung namumulot na yung patrong katulad sa Pinas na namamasura yung garbage car, pero yung sa kanila garbage collector na hired by the government para maglinis. Just ang galing ng idea nilang yun. Kaya kumaga nami-maintain nila yung cleanliness ng lugar. Pag ikaw ay isang turista mo, ma-amaze ka kasi ang ganda talaga, para ma-appreciate mo kung gaano kamahal ng government yung lugar din nila. Hindi naman siguro for the view lang, pero at least kita nyo naman improvement, ibang linis tignan. Ikaw na turista ka, hindi ka mandidiri kasi maganda, linis. So ito yung tinuturo ko kanina.
So ito yung isa sa mga tinuturo kong building kanina na mapupuntahan natin. Yan, yung Julfar Twin Tower na yan is malayo-layo yun sa kanina, no? Parang nasa 5 to 10 kilometers yung distance natin doon kanina. So makita nyo na siya na medyo malapit-lapitan. So guys, di pala dapat guys tawag ko sa'yo Suboy. Pangit Suboy. Magpaparata break muna tayo, ano, kasi nagugutom na ako. Wala pa akong kain eh. Nagkalag. Ito, tubig. Tapos yung binili natin kanina na parata. Ito. So ang laman nito, para siyang ganito. Ay, nakasilyado siya yan. May manok, may cheese, may french fries, may gulay. Sa chicken parata, search nyo na lang sa Google ah. So based sa alam ko guys, bawal tayong magpakain ng pusa dito, ano. It's illegal. Parang pinagbabawal ito ng government na magpakain tayo ng mga ano, stray cats. Kasi dumadami sila ng dumadami eh. Again, hindi siguro good image. Hindi ko alam kasi hindi naman ako cat person eh. Hindi ako magano'ng kahilig sa pusa eh. So mahilig ako sa isda. Yun, last bite guys. I think isa sa reason na naiinitan ako ngayon kasi naka all black ako eh. Ay medyo mainit sa pakiramdam. Buti na lang ano, hindi naka full pedal yung scooter natin. Magana pa tayo, parang half lang. Kaya yun, at least somehow good thing. Tapos tayo ng basura at magkaka-fine tayo kung tayo magtapon ng maayos. So yun guys, kagandahan ngayong araw is ito ay medyo foggy ngayong araw, ano. Hindi ganoon kasani kasi kung masyadong maaraw to, sigurado hirap tayo sa init. Buti na lang medyo foggy na medyo may sunstorm. Kaya yung ano ng araw is nabablock. Medyo okay yung temperature. Kasi alam ko nagka-cloud seeding sila ngayon eh. Heavy cloud seeding dito sa UAE ngayon, which is good. Beneficial din siya sa ano, sa mga tao dito, lalo na sa mga turista na naglilibot-libot, nag-enjoy. Yung kumbaga ang init ng area ng lugar is tolerable. Ano siya, hindi siya ganun sobrang kainit, hindi naramdam ng mga tao, which is good, di ba? It's a good thing. Hindi na tayo makakaabot sa tingin ko dun sa ano eh, sa open scene area. So dito na lang tayo sa may malapit sa bahay. Ikot-ikot tayo doon, mga ano yun, at least 3 kilometers din yun na rides, which is quite good kasi at that distance na ma-consume natin, tapos hindi ganun kalayo sa bahay. Kasi kung if ever malobat, hindi tayo ganun kalayo magtulak ganun. Kasi ako, naalala ko lang naman talaga dito is yung pagtutulak eh. Hindi ako magtulak eh. Hassle kaya nun magtutulak ha, ang bigat-bigat ng tinutulak mo si lubat. Hindi naman mag-pedal, kaso nga lang pedal ka pa din, exhaust pa din yun. Sabi kaya mag-rides ka na lang, chill ka na lang, enjoy ka na lang sa hangin, sa view. Hindi mo naiisip na gadyak-gadyak. Pero ganda na naman yan pag nagpa-bike ka, diba? Eh ito sa atin ang bigat ng scooter natin eh, i-bike natin. Kaya hindi recommendable na gamitin mo siya for the pedal. Ang ano talaga nito, ang main talaga nito is yung motor niya, no? Electric drive, kumbaga yun talaga yung para mga most value niya ba, hindi yung pedal. Ito yung isa sa mga municipality dito, no? Municipality office sa UAE. Just ang ganda ng municipality nila, parang mansion tingnan, bongga. It's so gracious, wonderful grace of Jesus. So guys, kailangan ko nang mag-shades. Yung sa mukha ko mamaya-maya siguro, at hindi pa naman siya sobrang init talaga, pero mainit na din. Pero medyo nasa manageable level pa lang. So shades lang muna. Tapos mamaya kung ano na, kung tawag mo dyan, mainit na talaga masyado eh, magpo-full mask na tayo. Pausin pala yung ulo ko ah.
So ito guys, nire-recommend ko itong gamitin nyo ito. Mura lang to siya, 40 dirhams lang. Tapos polarized na. Ang ganda na pagka-polarized niya, parang kasing ano ng mga mamahaling brand yung Oakley. Ano ko pag-pronounce doon? Oakley yata. Yun. Ang ganda na nung ano niya. Ang ganda na nung quality ng polarized niya. Kahit na nasa 10% ng price ng mamahaling brand. 10% lang ba? Halos nasa 10. Kasi ang Oakley, nakikita ko nakaraan, nasa around ano siya, 700, 800 eh. Tapos ito, 40 dirhams lang. Kaya sulit gamitin. Ang ganda niya sana. Yung mga ito, pag biyahe-biyahe ka, mag-road trip ka, tapos maaraw yung pupuntahan mo. Sulit talaga. Kaya I can't recommend it enough. Kumbaga, kasi nga, gamit na gamit ko siya eh. Kaya ano siya para sa akin, kumbaga, isa sa mga best na nasubukan kong polarized na ano, na mga shades. Kahit na hindi siya ganoon ka-stylish, yes. Pero kung ang habol mo naman is yung biyahe, di ba? Road, para sa daan, hindi mo kailangan ng stylish eh. Anin mo yung sobrang stylish, di mo naman gamit yung polarized niya, di ba? So, para sa akin, maganda yung ano tawag mo dito? Maganda yung quality nito sa murang halaga. Ano na lang siguro, maglalagay na lang ako ng link sa description ng ginamit ko, yung scooter, tawag dito, ito, yung glasses. Lagay ko na sa description para kayo na lang mag-check kung okay sa inyo hindi. Tapos ano pa ba? Yun lang. Check nyo na lang yun, ano. Sana magustuhan nyo yun, ano. Check out nyo, magustuhan nyo yun, ano. Pero ito, recommend ko talaga to. Kasi dito naalala ko pa, ano siya, for 40 dirhams, 2 piraso na siya. Pwede kang mamili sa blue, red, black, and green yata yung isa na color. And ang ganda ng quality ng ano niya, polarized niya talaga. Naalala ko pa, pag nag-fishing ako, ang gamit ko na glasses ito lang din. Kasi ang ganda niya sa ano eh, ang ganda niya pag nag-fishing ka, tapos kailangan mong makita yung ano, yung isda sa tubig. So kailangan mo ng ano, ng glasses na polarized para maano mo sila ba, mas pat mo kung saan sila banda. So ito din yung gamit ko. Kumbaga itong ano ko na to, glasses ko to is pang all around na to siya, pang fishing, pang itong biyahe-biyahe. Ano pa ba? Hindi ko na ito pwede gawin pang tulog, ano. So hindi lang pwedeng pantulog to guys, okay? Pwede pala. Kasi pag nagbabas ako, pupunta ako ng Abu Dhabi, ito din pala yung gamit ko, doon ako natutulog. Kaya pwede din siyang pantulog kung counted nyo yun, ha. Ayan. Sana subukan nyo siya, bilan nyo. And ewan ko, para mag-enjoy kayo siguro. So yun guys, update sa ano natin, sa ating battery level. Nasa 2% na lang tayo. Hindi siya makita sa camera, no, pero sa biyahe natin na 30 kilometers, nasa 2% na lang siya, which is not good. Kasi dapat at 30 kilometers, ang expected natin is nasa 50% pa lang tayo. Kasi nga, ang sabi ng supplier is 60 kilometers eh. Bakit 30 kilometers pa lang, lobat na kayo? Lobat na siya. Problema natin, dapat nakauwi tayo in 2% kasi malayo-layo yung bahay natin. May akitan pa tayo ng isang maliit na bundok, ano. Yun yung isa sa magiging issue natin dito. Kasi doon sa ano natin is yung akyatan niya, hindi naman siya sobrang taas talaga. Pero I think sana makabot pa tayo sa bahay, no. Hindi ako talaga magpital. Wala ako sa mood ngayon. Ako mapagod. Ganda naman napagod ng exercise. Pero at the moment, not now please. Ay, nag-ring pa ulit. Hindi na lang, ano na lang, 2% na lang talaga siya. 2% or 2 bars. Kasi naka-bar siya, ang gulo ng ano niya eh. Pero ito, nag-close yung ano natin, yung mobile application natin. Bastos to. Sana hindi nawala yung ano natin, yung speedometer na ano natin, na biyahe natin. Hindi naman, good. Naka-ano lang siya, nag-ads lang siya, kaya nag-close siya. Pero yun, sa tingin ko, makakalibot na ba tayo? Should I libot-libot or not anymore? Kasi 2 bars na siya eh, hindi maganda eh.